Good day everyone and welcome to another episode of Cars and Motorcycle Review from Boss AR. 150cc pero nilagay nila sa maliit na motor. Tapos meron pa siyang unique design. Halika kayo, tignan natin to. Ito ang Kymco $150. Officially na nga nilabas ni Kymco Philippines dito sa atin ang Kymco $150. Meron itong unique na design na kakaiba na hindi ko pa nakita sa ibang motorcycle brand. Meron na naman siyang bagong pauso. Hindi siya classic, hindi rin siya sporty look. Ang concept ng $150i is to load more, sabi nga ni Kymco. Kaya nilagyan siya ng mga sabitan sa harapan, gilid at sa likod kasi pangkargahan talaga yung design niya. So whether gagamitin mo siya sa pang-personal or pang-negosyo, pwedeng-pwede siya talaga. Meron siyang mahabang floorboard na pwede mong kargahan ng mga gamit mo with a maximum capacity na 40 kg. Yung 40 kg na yon, aside yon sa overall loading capacity niya, additional yon. Dahil design talaga to for loading, naglagay si Kymco ng high-strength, lightweight type double layer steel frame. Tapos, yung OBR seat niya sa likod ay merong backflip technology. Pwede mo siyang itaas kung kailangan mo pa ng additional luggage compartment. Meron din itong additional capacity na 40 kg sa overall capacity niya. Ngayon, if nakukulangan ka pa doon, pwede ka naman maglagay ng additional top box. Diba napakalaki ng kanyang loading capacity? Aside from that, yung upuan niya, meron pa din compartment doon na kasyang-kasya yung half-face na helmet. Meron pala itong tatlong kulay na nilabas. Meron siyang Stucco Late Green, Pearl White, at Flat Black. Meron itong oval na headlight na dalawa na LED. Kung titignan mo yung harapan niya, para siyang robot, parang mata yung mga headlight niya. Tapos meron din siyang naked handlebar. Tapos pagdating naman sa side mirror niya, meron siyang round shape. Para siyang nilagyan ng classic na side mirror. Kaya ang masasabi ko, halo-halo talaga ang inilagay nila dito. Meron siyang pagka-classic, pagka-rugged, pagka-sporty. Ang galing, di ba? Na-mix nila lahat. Meron din pala itong USB charging port. Kaya while traveling, pwede kang mag-charge. Hindi na siya hassle. Tapos, meron siyang malawak na legroom. Kaya talagang mailalagay mo lahat ng gamit mo dito. At syempre, makakapag-stretch ka ng paa during long ride. Very unique din yung kanyang tail light at saka signal light. Kakaiba siya sa lahat ng scooter na ganito yung category. Pagdating naman sa engine, meron tayong single overhead cam, 4-stroke, single cylinder na 150cc at fuel injected na rin. Mated with CVT transmission. Yung makina pala nito nagpo-produce ng 8.5 kilowatts at 7,000 RPM na maximum power at meron siyang maximum torque na 12.8 Newton meters at 5,500 RPM. Pagdating naman sa cooling system, air-cooled ang kanyang cooling system. Dahil ayon kay Kymco, gusto nilang maging budget-friendly yung kanilang motorcycle. Kaya hindi nila ginawang liquid-cooled. Okay naman yung air-cooled. Yun nga lang, dahil nasanay na tayo sa mga liquid-cooled engine, so talagang hahanapin pa rin naman natin siya. Pero sa category na below 200cc, okay na din naman yung air-cooled. Kaya compatible pa rin naman siya.
Sa akin, hindi ko masyadong napapansin yung diferensya between the air-cooled and liquid-cooled. As long na hindi siya nag-overheat, okay naman siya for a long drive. Natural lang naman na magpahinga tayo dahil napapagod din naman tayo kapag nagbabiyahe tayo, di ba? At napakagaan din pala nitong motorcycle na to dahil meron lamang itong weight na 125 kg. Para sa 150cc na motorcycle, magaan na to. Kaya pwede siya dun sa mga beginner at yung mga short rider. Talagang abot na abot nyo to dahil sobrang baba niya. Isa na siguro ito sa mga may mabababang seat height sa mga 150cc category. Dahil meron lamang itong 745mm na seat height. So kahit di ka katangkaran or babae ka na maliit din na maiksi yung legs, kayang-kaya mo siyang idalhin lalong-lalo na kapag nagmamaniobra ka. Tapos ang kagandahan pa dito, meron din siyang 8 liter na fuel tank capacity na napakalaki na nun kumpara sa ibang 150cc. Tapos, meron pa siyang 45 kilometers average fuel consumption. Kaya yung 8 liter na fuel tank capacity niya, pwede na yun. Talagang makakalayo ka na. Pwede siya talaga sa long drive. Matipid na din siya, actually sa gasolina. Halos hindi na sila nagkakalayo ng Honda Click. Tapos, pagdating naman sa kanyang suspension, sa harapan, meron siyang telescopic fork suspension. Pagdating naman sa likod, meron siyang double swing suspension. Pagdating naman sa size ng mga gulong niya, sa harapan, meron siyang 110 by 70 rim 14. At sa likod naman, meron siyang 130 by 70 rim 13. Hindi magkapareho yung size ng gulong niya. So 14 inch sa harapan, tapos 13 inches yung sa likuran. Sa braking system naman, meron siyang front disc brake at saka sa likod, meron siyang drum brake. Sa wheelbase naman, meron siyang 1,395mm. Tapos, sa overall dimension, meron siyang length na 1,935, width na 720, at height na 1,065mm. Komportabling upuan ito dahil naka-upright yung seating position niya. Hindi ka mangangawit kung nasa long drive ka. Tapos, napakalawak pa ng kanyang legroom. So, kahit matangkad ka, kayang-kaya mong i-stretch yung mga paa mo dito. Magandang option ito kung nagpaplano ka na pang daily use na motorcycle dahil napakarami mong pwedeng ilagay sa luggage niya. Sa likod at harapan, pwede kang maglagay ng mga gamit. Tapos, meron pa siyang gulay board. So, talagang pwede mong i-maximize yung mga ilalagay mo. Tapos, 150cc pa siya. So, kadalasan kasi sa atin, nagsisimula tayo sa mga lower cc. Tapos, nag-upgrade tayo going to 125 or 150cc, di ba? Pero dito, hindi mo na kailangan dahil 150cc na siya. Talagang maximize na yung usage niya. Hindi ka na mabibitin sa mga arangkadahan at sa mga long drive na mahahaba. Dahil kung beginners ka, hindi mo kaagad makukuha yung mga full power ng 150cc engine dahil nagsisimula ka pa lang. Dahil yung 150cc talaga for daily use, yun yung pinaka-advisable na displacement. Pwede kang mag 300cc pero hindi siya advisable sa consumption ng gasolina. At least dito sa 150cc, meron siyang saktong power tapos matipid yung consumption niya sa gasolina at hindi ka mamumulubi sa gasolina syempre. Tapos, isa pa sa nagpa-unique dito, yung kanyang digital meter panel na kapag binuksan mo ay nag-hello siya. Sa mga nagtatanong pala kung magkano yung motorcycle na to, meron itong presyo na 127,800 Philippine peso. Para sa inyo, sulit ba? Anong masasabi nyo? Comment down below please. Thank you.
Para sa akin, okay na din siya dahil kung naghahanap ka ng maliit na scooter na pwede kang dalhin to point A to point B, tapos meron pa siyang unique design na may pagka-robotic yung harapan, tapos utilitarian din siya dahil meron siyang sabitan ng mga gamit sa harapan at sa likod. Tapos meron din sa gulay board niya na napakalaki. Tapos ang kagandahan nito, kung isa ka sa mga first owner nito dito sa atin, siguradong sigurado na wala kang kaparehas dito sa mga kalsada natin. Dahil iilan pa lang yung mga nilabas nilang unit. So kung gusto mong maging unique at madaling i-drive na motorcycle, pwedeng-pwede sa'yo to. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Palambing naman mga boss, pa-subscribe naman at pa-comment at like sa ating video. Maraming salamat.